Last question lang siguro 'no, sa bawat isa sa atin 'no. Kasi, ah, 2 years, 3 years 'no, so matagal na rin. Ako 12 years, so matagal na rin tayo. Ano yung estado niyo right now, maybe in terms of yung experience, yung skill set, yung mindset, or financially wise siguro 'no? At, ano yung nilu forward niyo? Nakikita niyo ba yung sarili niyo na you will go full-time dito sa real estate, in the long run, parang gano'n? So, ano na yung maybe nabago sa inyo, during that time na nag-stay kayo dito? At ano yung mai-a-advice niyo sa ibang agent na nagsisimula o magsisimula pa lang, sa real estate based sa inyo at nagpaplano maybe someday mag full-time? Ayun, sa akin boss 'no, almost magte 3 years na po ako sa RRCT, as a real estate salesperson. So in terms of finances siyempre, wala pa tayo doon sa tinatawag na financial freedom. Pero masasabi ko na kung ano man yung na earn ko sa mga advance commission or full commission ko sa mga nabebenta ko, sobrang rewarding para sa akin and fulfilling kasi kinita ko 'yun based doon sa result na ginawa ko. Dahil nagtrabaho ko, not because, nagtrabaho ko per hour tulad ng sa employment. Sobrang iba yung pakiramdam 'pag gano'n 'no. So 'yun yung nabibigay niya sa'kin. In terms naman sa personal, sobrang ganda na nung masasabi ko na, nasa tamang mindset na ako. Nade-develop ko at tuloy-tuloy ko nade-develop yung aking, like communication skills and yung iba-ibang pang klase ng skills 'no, na nagagamit ko sa ating sa real estate, pati na rin sa personal na aking buhay na i-a-apply ko, na sobrang positive nung aking outlook sa buhay. Siguro credits na rin sa aming, broker sa lagi niya kaming mino-motivate 'no, talaga namang, ah, sinasapuso namin 'yun. So 'yun, very grateful talaga ako. Ayun, so sa akin naman po, magte 3 years na ako. Maalala ko lang sir, share ko lang in terms of skill set. Si partner Rojo na meet namin may dala agad siyang camera. Saka parang gimbal ba 'yun? Gimbal agad. So unang question ko sa kanya, "Nagba-vlog ka?" Kasi parang kasi ang alam ko lang na nagvi-video talaga si Ma'am Team, si Sir Ralph lang. So nung nakita ko siya sabi ko, "Aba ayos." Unang araw niya palang nakagano'n na agad siya. So sabi ko, iba alam mo parang lumayo agad yung ano mo, yung parang tiningala mo agad na, "Ay, nagvi-video na 'to." Parang meron na siya agad advantage. So sabi ko hopefully tumuloy-tuloy para yung puwede niyang i-share, puwede ko rin i-adapt. Bukod sa siyempre iba kasi yung share na galing kay Sir Ralph, bukod sa kanya at least meron pa ibang puwedeng panggalingan ng ideas. So sa'kin in terms of, experience, marami akong, masasabing na experience sa real estate na hindi ko talaga tingin ko hindi ko ma-achieve once, kung nasa corporate world ako. Sobrang dami. In terms of, financial naman, sabi nga ni partner Rog hindi pa tayo totally financially stable, pero masaya ako sa mga nagagawa ko. May mga nabibili akong gamit na hindi ko kayang bilhin dati. Oo. May na-invest ako na gusto kong gadgets, gusto kong gamit na magamit ko rin naman siya sa real estate. I mean, pangarap ko lang dati pero na-achieve ko siya dahil kay real estate. Saka Um, marami ng naitanim 'no, marami na rin yes sir, naitanim, yun ang sobra po. importante. Yes po. Tapos ang Yung naitanim mo kinagandahan pa po nun, magha-harvest later on. nakapag-provide ako sa family ko. At the same time, nabibili ko yung gusto ko. And then ayun, masaya po ako na yun, makakapagtapos na yung mga kapatid ko. Yun po yung pinaka-fulfilling sa akin na na-achieve ko dito sa real estate. And then, in terms of skill set, ang dami ko pong skills na na-achieve dito kay real estate. Sobra. Oo, grabe, Pumasok po ako tama. dito ng IT. Ngayon po, vlogger, Editor. editor, Oo, host, oo. comedian, Wala na, ano pa ba? iba-iba. Ano, Basta ang dami, technician, ano ah, pa? Alam niyo na po ang susunod assistant. nito, assistant, meron pa po. Assistant pa. Ko director, Bodyguard. cameraman, ano, Bodyguard pa. bodyguard, Oo. tapos ano pa ba? Hindi taga-bili ng mga gadgets din. Tapos meron pa po madadagdag po 'yan. Yung last na skill set po alam ko 12 lang po kasi yung puwede ma-unlock dito sa real estate 'no, kay RRCT. So ang hindi ko na lang po na-achieve is yung broker saka yung driver. Oo. Yun po. Soon Thank you, yan sir. pag nagkaroon ka ng sakyan. Hindi, advice naman na yun. So kidding aside 'no. So, sa'kin ang advice ko lang sa mga gusto talagang maging successful sa, real estate, unahin po natin yung personal growth.
number 1 po 'yan, Mm. personal growth. Kasi kung hindi mo papalawakan yung pag-iisip mo, hindi mo papagandahin yung mindset mo, ikaw rin ang talo, eh. Kasi dito sa real estate nga wala tayong amo. So, si Sir Ralph ang kaya niya lang gawin is inspire, motivate. So, ang kalaban mo talaga 'pag nasa real estate ka or full-time ka sa real estate, sarili mo. Kasi puwedeng ano lang, eh, paggising mo, nandiyan yung laptop, puwedeng hindi ko galawin 'yan, Mm. puwedeng hindi ako magtrabaho, eh. Wala naman akong amo, eh. Wala naman sisita sa'kin. So, mindset talaga. Yes, mindset talaga. Dumating din ako sa punto na ganyan talaga na yung parang, ayoko muna niyan. So, I mean pagka naging embodiment na 'pag na-embody mo na kasi yung pagiging, uy nakabenta sila, uy nakabenta na silang ganito, nakabenta ako wala pa. So, Mm. pagka gano'n na kasi yung mindset mo, kusa ng kikilos yung sarili mo, eh. Mm. Sabi nga dun sa Atomic of Bad Habits, eh, yung bad habits mo mag-uumpisa yan sa pinakaisang cue kung Mm. sabihin nila. Yun yung parang nagiging trigger. So, ang akin ang trigger ko lagi 'pag may nakakabenta. Mm. 'Pag nagko-congratulations ako, hindi ako naiinggit, parang umiinit lang yung ano ko, kailangan ko na makabenta rin. Mm. So, yun yung sa'kin. So, sa'kin naman sa ano motivation 'no, sipagan niyo lang na personal growth and then siyempre makihalubilo kayo sa mga gusto maging successful palagi. Yun lang po. Ako sir, yung status na sinabi nyo kanina, financially, malayo pa dun sa gusto ko, malayo pa dun sa kung ano yung meron kami. Kumbaga, sapat lang. Minsan pa nga sumasablay. Pero, Mhm. ano lang, dahil nga dun sabi ko nga kanina, nakakapagbasa na ako ng Bible. Lagi namin na pag-uusapang mag-asawa, yung do not worry. Yes. Because God will provide. Mm. Oo. Di ba sabi nga ng pag si God na yung gumalaw, walang imposible. Mm. Basta gawa ka lang na mabuti lagi sa kapwa mo. Tapos siguro sa skill set tsaka sa mindsetting, yun yung wala sa mga dating trabaho, sa mga napasukan kong trabaho before. Kasi nung nagka-college naman ako, nag-KFC na rin ako, nag-crew na rin ako, and all. So, may makukuha at makukuha kang skills. Pero ang kaibahan sa amin, si Sir, hindi siya boss. Sa amin, tinatawag lang namin siyang boss. Pero hindi namin siya yung parang, ay, boss talaga namin na Iba yung talaga yung boss, no? yung sasahuran kami. Basta Yung hindi, ultimate boss. may nagmo-motivate. Iba kasi yung may nagmo-motivate sa'yo. May na-share nga ako dun sa isang namin nila sir na, bakit ba ako yung umakit ako sa stage, Oo, yung yes. yung kinuwento ko na kasi sabi ni sir nung sinama niya ako dun, punta ka dun sa awarding. Tas tingnan mo yung mga mag-a-award. Tas tiningnan ko talaga siya sabi ko, someday aakit ako dun sa taas. Parang nakapagbaler ako, tas talagang ini-aim ko ngayon LU. Tapos sabi ko, sana yung Sana all. ayoko na yung sana all. Kaya nga sir, Bagyo na lang, bagyo. ayoko na kasi yung nagsasana all. Ayoko na talaga yung word na sana all. Kasi parang, yung anang inggit. Parang, para sa akin kapag nakakabenta po yung mga co-agent, kahit yung mga agent po ng ibang realty, kasi mga friends din naman namin, natutuwa kami kasi, ibig sabihin, marami kaming kagaya namin na nakakapagpatupad ng pangarap ng isang kapwa namin din, kasi, sabi ko nga sir sa isang napanood ko, purpose tsaka agenda. Parang ganun. Kung ang purpose mo talaga is kumita ka lang ng kumita, commission ka lang ng commission, maaamoy at maaamoy yun yung ng kliyente mo. Yes. Kung puro benta ka lang, Oo. Pero kung ang purpose mo talaga is makatulong ka, which is sa amin, yun yung ni Sir Ralph eh. Hanggat maaari yung value, kaya nga kahit yung mga videos namin, hindi puro house tour eh. May video kami kung ano yung ibig sabihin ng RFO, ng pre-selling, binibigyan namin ng tips yung mga client namin kung ano yung magandang pwesto, yung hindi kayo maiinitan sa umaga. Yung mga ganun na, yung agent lang na yun, na fully equipped kami. Napakaswerte na namin kasi hindi lang kami basta nagtatrabaho. Yung investment sir, hindi na ngayon financial lang. Yung investment mo sa sarili, mahal ang libro, pero ayan dyan lang si sir, nagpapahiram. Yung invest na kung alin yung papanoorin mo. Tapos yung makakasama mo, yung mga kapwa mo agents na yung napupush ka. Tapos siguro advice sa mga core RRCT muna sir, kasi syempre siguro simulan natin dun sa, sabi nga ni Sir Jan,
personal growth. Mhm. Tapos hanapin niyo muna yung biggest why niyo. Yes. Kasi kung wala yun, gigising at gigising ka lang ng umaga at matatapos lang yung buong araw na yun, okay ka lang. Okay ka lang. Kasi may, 'di ba pag naano mo na yung biggest why mo, sa araw na yun, 'di ba muna pala magpapasalamat ka na kasi nagising ka, may bagong opportunity na naman. Pero bago ka matulog, magpasalamat ka kung ano yung mga nagawa mo. Kaso habang nagpapasalamat ka, wala pala akong nagawa ngayong araw na 'to. Mahirap. Tapos every time kasi din na nakakabenta rin yung mga co-RRCT namin, hindi ako yung kagaya ni Sir diyan na nag-iinit yung puwet. Ang akin, namo-motivate pa ako na dapat mas meron pa. Kasi mas marami pang Mm. Pilipino yung may nangangailangan ng tulong namin. So yun lang yung ako ang biggest way ko talaga, ma-reach ko yung goals ko, Kasi may inilagay akong top 10 goals ko. So, yun yung lagi ko, ito, dapat meron ako nito monthly, ganito. Yung sinabi niyo sir na ganyan, yung whiteboard, may Oo. ganyan sa bahay. Yung pagkagising mo, makikita mo talaga. Pero motivation yun. Dapat motivated ka nun. Pagka kasi naging pessimistic ka, na ni-negative mo na kagad yun, wala. Mawawalan ka na rin talaga ng energy.